No objection. Yan daw ang sagot ng Malacanang sa implementasyon ng PhilHealth sa dagdag kontribusyon sa mga miyembro nito na ngayon nasa 5% na. Pero paglilinaw ng Presidential Communications Office, under review pa rin ang implementasyon sa dagdag kontribusyon. May balitang A to Z si Ace Cruz. Hindi tutol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dagdag kontribusyon ng PhilHealth sa premium members nito. Ang reply lang was, after very thorough study, we pose no objection po on the scheduled increase which was implemented on January 1st. No? Epektibo nitong January 1, mula 4.5% umakyat na ng 5%. Ibig sabihin, kung 10,000 piso ang kinikita ng low-income members na siyang minimum salary ceiling ng state health insurer, 500 pesos ang buwan ng kontribusyon nito na paghatian nila ng employer. Sinuspindi nung nakaraang taon ng Pangulong pagtaas ng premium rate sa 4.5% bilang konsiderasyon sa miyembro nito na hirap sa epekto ng pandemya. By law, in-implement na namin, diba? We just wanted to take direction from you. Diba? So, basically, we were just informing them that we started implementing it already, and if we should move forward or if we should, if they prefer to suspend it, we will also comply. Sa ilalim ng Universal Healthcare Law na pirmado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinapayagan ang unti-unting pagtaas sa contribution rates hanggang sa pumalo ito ng 5% hanggang 2024 o ngayong taon. Kung kaya naman, pagtitiyak ng PhilHealth, hindi na ito magtataas pa ng singil. Ipinagmalaki rin ng PhilHealth na sa kabila ng makilang beses na suspensyon ng hirit nilang dagdag kontribusyon, sapat ang kanilang pondo. Kung tutusin, mas napalawak pa nga ngayon sa 30% coverage rate sa benefit package nito. Bagay na una rin kinwestiyon ni Speaker Martin Romualdez na anyay dapat umabot man lang ng hanggang 50%. If we can, then we will implement. It's just as for PhilHealth, we need to thoroughly study on this. But in principle, we support this move by our beloved Speaker. We are continuously developing our Z benefit for catastrophic illness. So these are the illnesses that we deem very costly to patients, meaning if they are afflicted by these diseases, some of them will borrow so much money, sell their houses, whatever they have, just to cover the medical expenses. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Presidential Communications Secretary Sheloy Garafil na under review pa ng Pangulo ang implementasyon ng PhilHealth contribution hike. Sa issue pa rin ang hirit ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo na ipatigil ang paniningil ng kontribusyon ng minimum wage earners para magamit ang bilyon-bilyong pisong surplus funds nito. Ako personally, again, feeling ko kasi maganda naman yung cash position namin, maganda naman lahat ng takbo, diba? At the end of the day, our heads will still be above water, no? So, I think we'll still manage. But again, we're studying it thoroughly. Kung susumahin, halos 20 billion pesos ang mawawala sa kita ng PhilHealth na halaga ng premium contributions ng 5.78 milyong minimum wage members nito. Nasa pipeline naman ng PhilHealth ang digitalization sa serbisyo nito na target matapos sa taong 2026. Magkakaroon po tayo ng phase implementation ng mga systems na mga natatapos na. So more or less by the last quarter, we can see some systems being operated kasi phase implementation siya all the way to 2025. And then eventually by 2026, we have the full blast. Mga latter part ng next year, masasabi na natin na full. Isa raw ito sa pinatututukan ng palasyo bukod sa payments and claims sa mga ospital na malaki na raw ang nabayad ng PhilHealth, pagtaas pa sa benefit package nito at iba pa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.